الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين واجمعنا على الحق يا رب العالمين. أيها الإخوة, kahapon tinalakay natin ang unang dars, ang unang pag-aaral natin patungkol sa durus fil aqida o mga aralin patungkol sa aqida, kung saan tinalakay natin ang introduction o muqaddima patungkol sa paksang ito sa kahalagahan ng aqida. Ganon din ang unang rukun ng iman, unang haligi na pinananampalatayaan natin sa Islam, ang nakasaad sa binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, al-imanu billah wa an tu'mina billah, ang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talakay natin kahapon ang mga napapaloob sa paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit natin na mayroong 4 na pangunahing dapat nating paniwalaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang paniniwala sa kanyang rububiyya. Pangalawa, ang paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ilah. Ang una, ang paniniwala na umiiral ang Allah subhanahu wa ta'ala sa wujud niya. Pangalawa, ang paniniwala sa uluhiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa rububiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang paniniwala sa uluhiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat, na itong tatalakayin natin ngayon sa lesson 2, ang pag-aaral natin ang patungkol sa asma'ullahi wa sifatihi. Pagkatapos tatalakayin natin ang pangalawang rukun ng mga arkan ng iman. Ganun din ang pangatlong rukun ng arkan al-iman, ang paniniwala sa al-kutub o mga banal na kapahayagan. Pagkatapos ang panghuli ay ang paniniwala sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Asma'ullahi wa sifatuhu. Ito ang pang-apat na dapat nating paniwalaan patungkol sa al-imanu billah. Ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang mga magagandang mga pangalan at mga katangian. By the way, itong dalawang paksa na huli kong ipinakita sa inyo, palagay ko hindi kakapusin tayo ng oras, kaya inshallah pagpaliban natin ito bukas inshallah. Kabilang sa dapat nating malaman patungkol sa asma'ullahi wa sifatuhu ay ang kahulugan nito. Mga qawaid o lituntunin na dapat nating malaman patungkol dito. Ganon din yung mga taong naligaw sa asma'ullahi wa sifatuhu. Ano ang ibig sabihin ng pagsabi mo na ako'y naniniwala sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang ibig sabihin ng paniniwala mo sa mga pangalan at mga katangian ng Allah ay kinikilala mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga pangalan at katangian siya. Ito'y nangangahulugan na pagkilala, إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. Ibig sabihin nito, ang pagsabi mo na ako'y naniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala may mga pangalan at mga katangian,
Ibig sabihin, kinikilala mong Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay may mga pangalan at katangian na ipinakilala niya sa kanyang sarili o ipinakilala para sa kanya ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din, itinatakwil mo ang lahat ng mga pangalan at katangiang itinakwil ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang sarili o itinakwil para sa kanya ng kanyang sugo sa paraang naaangkop sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa nito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakilala niya ang sarili niya na siya ay buhay. Ipinakilala rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya maaaring antukin. Hindi siya maaaring matulog. At lalo pang hindi maaaring mamatay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buhay niya, walang katulad. Tayo, may buhay tayo. Nanilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit yung buhay natin, may hangganan o wala? May katapusan. Subalit ang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katapusan. Sinabi niya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pagkatapos itinanggi niya sa sarili niya ang sina, wan naum, ang pagkaantok. At ganoon din ang pagkatulog. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ganun pa man, meron tayong mga dapat na malaman na mga alituntunin sa pag-ithbat, sa pagkilala natin ng mga asma at sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga basic na dapat nating malaman ay ang sinasabi ng mga ulama na al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dhat. Ibig sabihin, ang usapin patungkol sa sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang usapin patungkol sa kanyang mga katangian, ay wala itong pagkakaiba sa usapin patungkol sa dhat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah nakita natin, wala. Hindi natin nakita. Pwede natin siyang i-describe o hindi? Ang itsura niya. Pwede natin i-describe? Hindi. Hindi. Ganon din ang kanyang sifat. Ang Allah, ipinakilala niya sa atin ang sarili niya sa Quran na meron siyang mga katangian. Ang Allah, nag-istiwa o hindi? Nag-istiwa. Ipinahayag niya sa atin, paano siya nag-istiwa o hindi? Hindi. Kaya hindi natin pwedeng gawaan ng description yung takyif, yung bigyan natin ng interpretation, yung kayfiyya ng sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Dahil yung usapin patungkol sa katangian niya, wala itong pagkakaiba sa usapin patungkol sa sarili niya. Kung hindi mo pwedeng i-describe ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi mo siya nakita, ganoon din hindi mo pwedeng bigyan ng description ang sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may paningin. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walang kawangis, walang kahalintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang siya ang nakakarinig at saka ang nakakakita. So, dito, ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mayroong paningin. Pero, pwede mo bang imaginein na ang paningin niya kagaya ng paningin mo? La. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, napakakumpleto at napakaganap ng kanyang katangian. Nakikita niya ang lahat. Tayo, nakikita mo lang kung sinong kaharap mo. Yung nasa likuran mo, o yung nasa taas mo, nasa ilalim, nakikita mo sila? Hindi. Yung nasa Pilipinas, di mo na alam. Kahit pa may CCTV ka, hindi mo pa rin alam ang lahat. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wa shahada. La yakhfa alayhi khafiya. Walang may kukubli sa kanya. Walang may tatago sa kanya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Pati yung mga nakaw ng tingin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tibok ng puso, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ilm, ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, sifa. Katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang kaalaman niya, hindi kagaya ng kaalaman natin. Pangalawang kaida, asma'ullahi wa sifatuhu tawqifiyya. Ano ibig sabihin nito?
Ibig sabihin nito, hindi tayo pwedeng mag-ithbat ng anumang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang kung meron tayong dalil mula sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwedeng mag-invento ng mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng ginagawa ng mga falasifa, kagaya ng mga taong na-impluwensyahan ng mga nag-aral ng mga philosophy. Ganon din, ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaganda. Kaya hindi natin pwedeng bigyan ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga katangiang hindi magaganda. Maliban kung ito ay jaza, bilang higanti sa sila na mga taong karapat-dapat na bigyan ng parusa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakakalimot o hindi? Hindi nakakalimot. Pero ipinahayag niya sa ilang talata sa Quranul Karim na may mga tao siyang sinadya niyang kalimutan. Nasullaha fanasiyahum. Kinalimutan nilang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang parusa sa kanila ay kinalimutan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang pagkalimot ba dito ay kagaya ng pagkalimot natin na nawawalan tayo ng memory, nawawalan tayo ng alaala? La, hindi ganoon. Ibig sabihin niya, iniwanan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinadya nilang tinalikuran yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala tinalikuran din sila, iniwanan sila, bima'na tark. لأن النسيان في اللغة العربية تأتي بمعنى الترك. Ganun din ang makar, ang pagkakaroon ng pakana. Hindi mo pwedeng i-describe ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay may mga pakana siya. Maliban na lamang kung ito ay bilang higanti. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Gumagawa sila ng pakana sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinipigilan nilang kumalat ang din, pinipigilan nila na kumalat ang kabutihan. Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawaan sila ng pakana. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamagaling sa lahat ng gumagawa ng pakana. Dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganoon sarili niya bilang ganti sa kanilang mga ginagawa. Kaya hindi natin pwedeng i-describe ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang kung ito ay mga katangiang maganda. Maganda yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap at walang anumang kapintasan, walang anumang pagkukulang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag niya na ang sarili niya ay alone, mag-isa lang niya. Qul huwa Allahu ahad. Nangailangan ba siya ng kahit na sino? Nangailangan ba siya ng ama? Nangailangan ba siya ng anak? Nangailangan ba siya ng asawa? Lam yalid. Hindi siya nagkaanak. Walam yulad. Hindi din siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At wala siyang kahit na sino mang katulad. So Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda ng kanyang mga pangalan. Ganon din, napakakumpleto ng kanyang mga pangalan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamaalam sa lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggan ang buhay niya. Ganon din ang kapangyarihan niya, ang pagmamayari niya. Hindi tayo kagaya ng mga nagsasabi na ang Panginoon daw namatay sa loob ng 3 araw at saka 3 gabi. 3 days at 3 nights. Ganon din. Pinagbintangan nila na ang Panginoon daw ay nagpakamatay. O nagkatawang tao. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Siya ang ilan sa mga basic na mga qawaid, mga alituntunin na dapat nating tandaan pagdating sa paniniwala natin sa asma'ullahi wa sifatuhu. At para hindi tayo maligaw sa paniniwala natin sa asma'ullahi wa sifatuhu, dapat nating alamin yung mga taong naligaw dito. Dapat nating makilala sino yung mga taong nangaligaw sa mas'ala sa asma'ullahi al-husna, al-asma' wa sifat. Una, yung mga ahlut tahrif, yung mga
naglihis ng orihinal na kahulugan nito. Iniba nila ang kahulugan o iniba nila ang iniba nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa. Pero sila sinasabi niya istawla. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas siya, nasa ibabaw siya ng kanyang trono. Pero ayaw itong bigyan ng meaning ng mga ibang mga sekta, ng ibang mga grupo. Sabi nila, baguhin natin. Hindi ganun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dinagdagan nila ito ng isang letra, istawla. Kagaya ng ginawa ng mga Yahud. Ha? Waqulu hitta. Inutusan sila sabihin ng hitta, ang sinabi nila hinta. So binago nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang isa sa mga naligaw sa tauhidul asma wa sifat, ang ahlu at ta'til. Mga taong tinanggihan nila o tinanggal nila ang mga kahulugan ng asma'ullahi al-husna. Ayaw nila i-ithbat, ayaw nilang kilalanin ng Allah subhanahu wa ta'ala na meron siyang yad, meron siyang kamay. Kaya binabago nila ang meaning nito. Sabi nila, sinasabi ng Allah sa Quran Al-Karim, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Luwalhati sa kamay niya, na ang kamay niya, hawak ng kamay niya ang kapangyarihan, ang mulk, ang pagmamayari, ang kaharian. Sabi nila, hindi nababagay sa Allah na may kamay. Kaya binabago nila yon. Pinapalitan nila ng meaning. Sabi nila, ang kamay doon, pinapakahulugan doon ay rahma. O di kaya ang lakas ng Allah. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Kailangan mo yung paniwalaan dahil sa nakasaad yun sa Quran Al-Karim. Ganon din ang mga ahlut takif, yung mga sila na naglarawan ng pamamaraan sa anumang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan nila ng paglalarawan ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano sabi nila, bababa ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa langit? Sa tuwing darating ang huling last part ng gabi, para pakinggan yung mga tao sa silong ng mga magdua sa kanila, sinong hingi ng patawad sa kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang last part ng gabi ay yung sa madaling araw, isa yun sa mga katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala ang dua. Isa yun sa mga oras na tatanggapin doon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua. Dahil ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sahih ng Allah subhanahu wa ta'ala, bababa siya sa tuwing gabi, sa tuwing madaling araw, aabangan niya kung sino yung mga taong mananalangin sa kanya, tingin ng tawad sa kanya. At patatawarin niya sila, tutugunan niya ang mga hiling nila. So may mga tao na tinanggihan nila ang hadith na ito. Ayaw nilang paniwalaan ang hadith na ito, samantalang ang hadith na ito ay sahih. Kasi bakit? Sabi nila, ibig sabihin para siyang tao na akyat taas at akyat baba. Pero hindi ganun. Kasi kaya nila tinanggihan ang hadith na yon dahil ikinumpara nila ang Allah kanino? Sa kanyang mga nilikha. Samantalang hindi natin pwedeng ikumpara ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, sa mga tao na kagaya natin. Magkaiba ang tagapaglikha, magkaiba rin ang mga nilikha. Maging tayo ng mga tao. Magkapareho ba yung pagpanhik o pag-akyat ng tao na ang gamit niya elevator at saka yung tao na ang gamit niya ay hagdanan, ordinaryong hagdanan lang? Hindi pwede. Ganon din, tayong mga tao, magkaiba yung mga katangian ng bawat isa sa atin. Yung bawat isa sa atin, yung paningin ng bawat isa ay magkaiba. Ang lakas ng paningin ng bawat isa magkaiba. Yung pandinig ng bawat isa sa atin nagkakaiba. May iba kahit sigawan mo, hindi pa rin makarinig. Patunay lang yan, yung pagkakaiba-iba natin, na mas malaki ang agwat sa pagitan natin at saka ng Panginoon na
lumikha sa atin. Kaya hindi natin pwedeng bigyan ng description ng takyif, ng kayfiya ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat na mga naligaw sa babus sifat ay ang mga ahlut tamthil, ang mga naghahambing at naghahalin tulad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah sinabi niya sa Quran al-Karim, "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Walang kahalin tulad ang Allah subhanahu wa ta'ala na kahit na sino man. Hindi siya maihambing kahit na kanino. Hindi siya maikumpara kahit na kanino. Pero nangangahulugan ba yun na wala siyang katangian? Hindi. Dahil sinabi niya, "Wa huwa as-sami'ul basir." Meron siyang pandinig. Meron siyang paningin. Siya ang higit na nakakarinig, siya ang higit na nakakakita. So dapat na paniwalaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala walang kahalintulad, subalit meron siya mga katangian na yung katangian niya na yun ay hindi pwedeng ihambing kahit na kanino. Siya ang mga mahalagang bagay, mga basic na bagay na dapat natin malaman patungkol sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang magandang resulta ng paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paniniwala mo sa Asma'ullahi al-Husna. Kapag ikaw naniniwala na ang Allah ay may magagandang mga katangian, may magandang mga pangalan, ano ang impact nito sa sarili mo? Number one, ang pagkakaroon ng karagdagang iman at ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil? Ya ikhwa, kung gusto mong lumakas ang iyong iman, gusto mong lumakas ang iyong pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang ibang dapat na gawin, kundi ang pag-aralan mo ang kanyang mga pangalan, ang kanyang mga katangian. The more na ang tao nakikilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, the more din na nasinusunod niya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. The more na umuunlad, lumalago yung kaalaman ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more din na nagkakaroon siya ng katiimtiman ng loob, ng sincerity sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi niya sa Quran al-Karim, "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Katunayan, walang ibang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa mga alipin niya na mga may alam. Bakit ganun? Innama adatu hasr. Walang ibang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala kundi yung mga taong may pinag-aralan, kundi yung mga taong may alam. Kasi bakit? Sila ang nakakakilala sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano kalawak ang kanyang habag, gaano kalawak ang kanyang awa, kung gaano kalawak ang ipinagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala na tauba sa kanyang mga alipin. Ganon din kung gaano katindi ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang nakakaalam kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ang may higit na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din isa sa mga epekto nito kapag pinag-aaralan natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasusunod natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at nasasamba natin siya, sinasamba natin siya na may kalakip na pagdakila at pagmamahal sa Kanya. Sinabi niya, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah." Walang ibang nagtatayo ng masjid walang ibang mga taong nagbibuild ng mga bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa sila ng mga nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at nanampalataya sa huling araw at itinaguyod nila ang sala, nagbigay sila ng zakah at wala silang kinatakutan except sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil sa iman nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa nilang magtayo ng masjid. Nagawa nila yung bagay na hindi kayang gawin ng iba. Madali mong sabihin na mag-hajj ako. Pero alam ba ninyo, maraming mayaman na hindi pa nakapag-hajj. Marami ring mayaman na hindi pa nakapagbigay ng zakah. Marami ring mayaman ang hindi nakatulong sa iba. Kasi bakit?
Dahil walang iman, walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung kilala nilang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nilang gawin ang lahat, kaya nilang isakripisyo ang lahat. So dahil sa iman, dahil sa nakilala nilang Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa nila ang mag-build ng masjid. Nagawa nila ang itaguyod ang sala, ganun din ang zakah. So isa itong patunay na the more na knowledgeable ang isang tao patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya mga pangalan, the more din na nagagampanan natin ang mga tungkulin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqaba ya ikhwa. Dito mo makikita kung gaano ka-importante ang din. Gaano kahalaga ang din. Pwede ba sabi nilang mabuhay na walang relihiyon? Ang tao kailangan niya ng din. Kailangan niya ng relihiyon. Dahil sa ano? Dahil sa tinatawag na muraqaba at saka ng ihtisab. Kapag gumagawa ka ng mabuti, anong after mo doon? Anong after mo? Para mapuri lang ng tao? La. Ang taong mayroong matinong pag-iisip, gumagawa siya ng kabutihan dahil sa gusto niya ng mas malaking reward galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong may matinong pag-iisip, gumagawa ng kabutihan dahil sa gusto niya na ma-praise siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makita ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabuti siyang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniiwasan niyang may pinagbabawal ng Allah dahil sa alam niya na mayroong Panginoon na nagmamatiyag sa kanya, nagbabantay sa kanya. So dito, pinagbubuti niya ang gawain niya. Dito makikita yung kalidad ng gawain niya. Meron pa akong nabasa na sa loob ng ilang oras na nagkaroon ng blackout o brownout sa New York Square sa Amerika, hindi nag-function ang mga CCTV, walang ilaw sa kalye, tumaas ang rate ng nakawan. Maraming na-i-report sa pulis. Kasi bakit? Yung mga tao na tarbiya sila, na ang katakutan nila ay yung CCTV. Ang katakutan nila ay ang pulis. Pero kung ang nakatatak sa puso ng isang tao, ng bawat isa, ay mayroong Panginoon na nagmamatiyag sa atin, na nakakaalam ng lahat ng kilos natin, nakakarinig ng lahat ng sinasabi natin, kailangan pa natin CCTV o hindi na? Kailangan pa natin ng maraming pulis o hindi na? Kailangan pa natin ng kulungan, ng bilangguan o hindi na? Kailangan pa natin ng maraming judge o hindi na? Kaya nga, yung mga nagsasabi na prevention is better than cure, hindi mga pulis ang tumutugon nun, hindi mga pulis ang gumagawa nun. Ang gumagawa nun ay yung mga da'ya, yung mga duat, yung mga nagbibigay ng awareness sa mga tao. Bago pa mangyari ang krimen, nauna na sila. Pinagsabihan na nila ang mga tao. Bago pa man mangyari ang sakuna, bago pa mangyari ang isang peligro na mangyari sa lipunan, nagbigay na sila ng warning sa mga tao na bawal ang alak. Haram ang ganitong bagay. Haram ang patubo. So nung nabankrupt ang bangko, nabankrupt ang ekonomiya, nagkaroon ng crisis, sinong masisi mo? Mga tao. Ang point natin dito, ya ikhwa, the more na ang tao knowledgeable patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more din na nagagampanan niya ang tungkulin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tinatamad ang iba magsala? Dahil sa iniisi-isi lang niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa yawmul qiyamah, sasabihin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao makakapasok sa impyerno, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضُتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Kailanman hindi nila, ang dahilan kung bakit sila nakapasok sa impyerno, dahil hindi nila dinakila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng wagas na pagdakila. Dahil kung talagang dinakila nilang Allah subhanahu wa ta'ala, nagsalasana sila. Kung talagang may takot sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtakip sila ng aura nila, naghijab sila. Kung may takot sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nagpautang ng patubo. Hindi sila gumawa ng masama. Pero dahil sa wala sa kanila, ang pagdakila sa Panginoon na lumikha sa kanila, kaya nila nagawa ang krimen na nagawa nila. Ganon din, isa sa magandang bunga nito,
ang pananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng wagas. Ang taong kilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya na kailangan pa pupunta sa mga libingan. Kung kilala mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, siya ang mahabagin, siya ang maawain. Kilala mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag namigay, walang hangganan. Pagmamay-ari niya ang lahat. Kapag kilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangalan at katangian niya, kailangan mo pa ba na maghanap ng mag-mediate sa iyo ng mamamagitan sa iyo at ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi mo na kailangan pa. Diretsa mo nang kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na yun din ang gusto niya. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Ang Allah ay nagtatangan ng magagandang mga pangalan. Kaya manalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga pangalan. Sabihin mo, Ya Ghaffar, ighfir li. O ikaw na Panginoon na nagpapatawad sa Kanyang mga alipin. Ya Rab, nagtaubat na ako sa kasalanan na ito, subalit nagawa ko pa rin, patawarin mo ako. Dahil isa sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Ghaffar, yung paulit-ulit na nagpapatawad. Ano yun? Adhan na? Taib, dadako tayo sa pangalawang rukun ng iman, ang al-imanu bil malaika, ang paniniwala sa mga malaika. Ano ibig sabihin ng paniniwala sa mga anghel? Nakikita niyo maliit sa taas na nakasulat doon? Ito ang matatag na paniniwala ng pagkakaroon ng anghel, pagkakaroon ng mga anghel. Naniniwala ka na mayroong mga umiiral na anghel, kahit hindi mo sila nakita. Na sila ay may sariling daigdig na lingid. Alamul ghaib. Ibig sabihin, hindi natin sila nakikita. Bukod sa daigdig ng mga tao at daigdig ng mga jin. At sila ay mararangal. Kiramun barara. At sila ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumasamba sa Kanya at sila ay hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala kailanman. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kailanman hindi nila nilalabag ang anumang utos sa Kanya. Kung ano ang utos, gagawin nila. Kung ano ang sinabi sa kanilang huwag niyong gawin, hindi nila ginagawa. Ang tanong, ilan ang rukun ng iman? 6, di ba? Anong una? Al-imanu billah. Ang pangalawa ito, ang paniniwala sa mga anghel. Bakit ito ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala number 2? O bakit kailangan natin maniwala sa mga malaika? Hindi ba pwede na hindi ba sapat na maniwala na lang tayo sa Allah tapos na? Magiging Muslim na tayo. At saka pangalawang tanong, bakit ito ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na number 2 na dapat nating paniwalaan? Bilang Muslim, hindi tayo magiging Muslim kung hindi mo paniniwalaan, number 1 ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang number 2 ang mga anghel. Ganon binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganon din sa Quran ang pagkakasunod-sunod ng 6 na haligi ng Islam, ng iman, ng faith. Maniwala tayo sa Allah, maniwala tayo sa anghel, sa mga banal na kapahayagan, sa mga sugo, sa huling araw, at saka sa qadar. Bakit ito ang naging number 2? Sino makasagot? Taas ang kamay. Sino may idea? Sino gusto mag-try? Bakit ito ang number 2? Ang paniniwala sa mga malaika. Alam niyo bakit? Napakahalaga, ya ikhwang, paniniwala sa mga anghel. Dahil kapag hindi mo pinaniwalaan na merong umiiral na malaika, ang kasunod nito, tatanggihan mo rin ang paniniwala sa sumunod sa rukun ng iman. Ang paniniwala sa banal na kapahayagan at paniniwala sa mga propeta. Sino ang nagdala sa atin ng mga wahi, ng revelasyon? Sino? Mga anghel, si Jibril alayhis salam.
Siya yung nagparating sa atin ng revelasyon, ng mensahe galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ayaw mong maniwala kay Jibril, ayaw mong maniwala sa lahat ng mga anghel, nangangahulugan yun na ayaw mong paniwala ng mga banal na kapahayagan, ayaw mo rin paniwala ng mga sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagets yung point? Ang paniniwala natin sa mga anghel ay kagaya rin ito ng paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mga bagay na napapaloob dito. Unang dapat nating paniwalaan ang paniniwalaan na mayroong mga anghel. Mayroong mga existing na mga anghel. Pangalawa, ang paniniwala sa pangalan ng sinumang napag-alaman natin mula sa kanila. Pangatlo, ang paniniwala sa kanilang mga katangian na ating napag-alaman. Pang-apat, ang paniniwala sa ating napag-alaman hinggil sa anumang kanilang mga gawain. Una, ang kairalan nila. Pangalawa, ang pangalan nila. Pangatlo, ang katangian nila. Pang-apat, ang gawain nila. Unahin natin ang patungkol sa kairalan ng mga malaika. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ito ang paniniwala na sila ay tunay na mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, umiiral ng may katotohanan. Hindi tayo pwedeng magduda dyan. Hindi tayo pwedeng mag-alinlangan dyan. Sila ay kanyang nilikha mula sa liwanag, mula sa nur, khuliqu min nur. Tayong mga tao nilikha saan? Sa lupa. Ang mga jin, saan nilikha? Galing sa apoy. At sila ay kanyang mga inutusan para sa pagsamba at pagsunod sa Kanya. Yan ang mga anghel. Paniniwala sa sino mang napag-alaman natin mula sa kanila, ng mga pangalan nila. Sino mga alam ninyong mga anghel? Ano mga pangalan nila? Sino ang anghel na italaga sa pagpapadala ng message, ng revelasyon, ng wahi? Jibril. Ang nagpapaulan. Ang in charge sa pag kamatayan. Ganon din may mga katangian ang mga anghel na nakasaad sa Quran at sa Sunnah. Una, sila ay may sariling daigdig na lingid. Alamul ghaib. Hindi natin sila pwedeng makita. Pangalawa, sila ay mga nilalang na patuloy at lagi nang sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang tigil ang samba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila kumakain kagaya natin. Wala silang ibang ginagawa kung hindi sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sila ay tunay na nilikha mula sa liwanag. Kabilang sa katangian nila, sila ay mayroong mga pakpak, wings, at magkaiba-iba sila. Nakasaad sa ibang mga ayat, ay sa ibang hadith, si Jibril nakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinakita sa kanya ng Allah na natakpan niya ang kalawakan, na meron siyang mahigit kumulang 600 na mga wings. May iba na 2, may iba na 4. Iba-iba at hindi pare-pareho ang kanilang mga katangian. Kung minsan nagkakatawan silang tao, kagaya ng nakasaad sa hadith na si Jibril ay dumating kay Propeta Muhammad SAW na ginaya niya ang itsura ni Dihya, al-Kalbi. Nabanggit natin na sa paniniwala natin sa mga anghel ay meron tayong 4 na dapat na paniwalaan. Number 1, ang kairalan nila. Pangalawa, ang mga pangalan nila. Pangatlo, ang mga katangian nila. Pang-apat, ang mga gawain nila. Mga nakasaad na task ng mga anghel. Kagaya ng paghatid ng mensahe mula sa Allah tungo sa kanyang mga sugo. Na ang in charge dito ay si Jibril. Ganon din ang paghugot ng mga kaluluwa. Ganon din ang pangangalaga ng gawain ng isang alipin at ang pagsulat nito. Merong recorder. Merong nagbabantay sa bawat isa sa atin. Walang anuman ang nangyayari sa isang tao, ang ginagawa ng isang tao, mabuti naman masama, ang hindi nakatala. Lahat ay naitala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang naitalaga sa trumpeta. Sino siya? Israfil. So yan ang patungkol sa
Apat na dapat nating paniwalaan sa al-imanu bi al-malaika. Ano ang bunga nito? Ano ang magandang resulta nito kapag ito ay ating pinaniwalaan? Number 1, ya ikhwa, kapag naniniwala tayo sa mga anghel, isa sa magandang bunga nito, isa sa magandang epekto nito ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sanhi ng pagkakaroon ng tao ng katiyakan na ang mga anghel ay nagsusulat ng lahat ng kanyang gawain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Sa isang ay sinabi niya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. So nag-i-encourage ito sa atin. Nagbibigay ito sa atin ng motivation na gumawa ng mabuti at talikuran ng masama. Dahil bakit? Meron palang CCTV. Meron palang nagbabantay. At wala palang masayang sa aking ginagawa. Magtago ka man sa pag-ayuno mo. Magtago ka man sa pagbigay mo ng charity. Hindi mo masayang lahat. Ibigay mo na ang lahat. Ilaan mo na ang lahat for the sake ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang masayang. Kasi bakit? Lahat ay nakatala. Lahat ay merong record. Ganon din ang maging matiisin sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at makaramdam ng kagalakan at kapanatagan ng loob sa sandaling ang isang naniniwala ay ganap na naniniwala na siya ay may kasamang libo-libong mga anghel. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. May tao na active lamang siya kapag mayroong mga nakakakita sa kanya. Aktibo lamang siya gumawa ng mabuti kapag may kasama siya. Subalit, ang pinaka-the best na tao ay siya na gumagawa ng mabuti, maging meron man nakakakita sa kanya o wala. Dahil bakit? Dahil nandyan ang mga anghel na nagmamatsyag sa bawat isa. Ganon din isa sa magandang bunga ng paniniwala sa malaika, ang pagmamahal sa mga anghel. Napapamahal tayo sa kanila. O napapamahal ka sa kanila. Sanhi ng pagkakaroon ng tao ng katiyakan na sila ay humihingi ng istighfar para sa kanya, para sa tao na gumagawa ng kabutihan, para sa isang mananampalataya. Alam nyo ba na may mga malaika na italaga na naghahanap ng hilakod dhikr? Hinahanap nila, naghahunting sila ng mga tao na nag-iipon-ipon para pag-aralan ang patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ninyo. At humihingi sila ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ang mga anghel, sila yung mga nagbubuhat ng arsh, ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, na wala silang ibang ginagawa kung hindi ang magtasbih. Ang sabi ng subhanallah, ang luwalhati ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakalinis niya, wala siyang anumang kapintasan. Niluluwalhati nilang Allah subhanahu wa ta'ala at pinupuri nila siya. Wala silang ibang ginagawa kung hindi ang i-praise ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bihi, at naniniwala sila sa kanya. Wala silang ibang ginagawa kung hindi ganun. Ano pang ginagawa nila? Wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Hinihingi nila ng kapatawaran yung mga taong nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alam mo pala na mayroong mga anghel na nag-i-istighfar para sa iyo, mayroong kang kasama na hindi ka lang mag-isa sa ginagawa mong kabutihan, may mga nilikhang Allah subhanahu wa ta'ala na ina-appreciate ka nila. So sa ganitong paraan, magkakaroon ng isang tao ng kaginawaan ng loob.